Kamusta mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Ako si Prector Antonio Jr. at narito muli upang magbahagi ng mensaheng ipinaramdam ng Diyos ng matindi sa aking puso. Ikaw na dumadaan sa mga pagsubok, ikaw na madalas nakakatanggap ng mga hindi inaasang balita, mga balitang parang bomba kung dumating. Ang mga yon ang kumukuha ng kapayapaan at nagpapagulo sa iyo. Kadalasan sa pamilya tayo pinakanasasaktan dahil sa pagmamahal at espesyal na pag-aaruga natin sa kanila. At ayaw nating may dumaan sa pagsubok, sa sakit, sa pagkawala o pagkawala ng pera. Ayaw nating may masamang mangyari lalo na sa loob ng ating tahanan. Pero mga kapatid, nandito tayo sa mundong ito. Sinabi ni Jesus na habang nandito tayo, maraming pagsubok ang dadaanan. Ngunit magpakatatag tayo dahil napagtagumpayan na niya ang lahat para sa atin. Amen. Mamaya, magdarasal tayo at pagsasamahin ang ating pananampalataya sa pagkakaisa ng panalangin. Nakakita na ako ng napakaraming patotoo, napakaraming testimonya ng ginagawa ng Diyos at naniniwala akong ganon din ang mangyayari sa iyo. Nasa tamang lugar ka. Kung hindi ka pa na nakasubscribe dito sa aking channel, i-click mo lang ang button na mag-subscribe na nasa ibaba ng video. Hihintayin kitang i-click yon. Sige na, sa gilid lang. Pag may lumabas na kampanilya, piliin ito at i-click ang lahat. Dapat may nakasulat na lahat dahil sa ganitong paraan mo lang matatanggap ang lahat ng notification, kampanilya, mga notification. Kapag nag-upload ako ng bagong video, makakatanggap ka agad. Ayos ba? Sana ay lumago ka sa espiritual, lumakas ka araw-araw, at para dyan palagi akong nagbabahagi ng salita kasabay ng panalangin. At ngayon gusto kong basahin ang isang mensahe mga kapatid na nasa Juan, Kabanata 11 mula talata 1 hanggang 3 at ipapaliwanag ko ito sa iyo. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. May isang lalaking taga Betania mula sa nayon ni Maria at ng kanyang kapatid na si Marta. Nagkasakit si Lazaro na kapatid ni Maria na nagbuhos ng pabango sa Panginoon at pinunasan ang kanyang mga paa ng kanyang buhok. Kaya't ang mga kapatid ni Lazaro ay nagpasabi kay Jesus, Panginoon, ang iyong minamahal ay may sakit. Tingnan ninyo mga kapatid, makikita natin na sina Marta, Maria at Lazaro ay magkakalapit na magkakapatid. Sinasabi sa Biblia na mahal ni Jesus ang pamilyang ito at may espesyal siyang malasakit, lalo na kay Maria. Siya ang babaeng nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus habang kasama ang mga Pariseo at pinuri ni Jesus ang ginawa niya. Sinabi niya na sa lahat ng henerasyon, aalalahanin natin ang ginawa niyang iyon bilang pananampalataya. Mga kapatid, dito nabasa natin na isang araw, dumating ang masamang balita at nagkasakit si Lazaro at lumapit sila kay Jesus at sinabi, Panginoon, ang mahal mo ay may sakit. Iniisip ko mga kapatid, ang inaasahan ng magkapatid na agad pupunta si Jesus para ayusin ang problema. Na mula mismo sa kinaroroonan ni Jesus, magpadala siya ng salita para pagalingin si Lazaro. Kung titingnan natin sa Juan Kabanata 7, makikita natin ang isang senturyon na parang kapitan ng hukbong Romano, makapangyarihan, maraming nasasakupan at malakas ang kanilang hukbo. Tinawag niya si Jesus at humiling ng tulong para sa kanyang alipin na malubhang may sakit. À beira da morte. Kaya sa pamamagitan lamang ng isang salita, pinagaling niya ang taong yon kahit na kilometro ang layo. Kaya natural lang isipin na gagawin din ni Jesus ito, lalo na mahal niya at may espesyal na malasakit kay Lazaro. Gusto kong basahin sa iyo ang kasunod. Minsan, malilito ka sa paraan ng Diyos, pero tingnan mo ang nakasulat sa bersikulo 4. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos at upang maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus si Marta, ang kanyang kapatid at si Lazaro. Ngunit nang marinig niyang may sakit si Lazaro, nanatili pa siya ng 2 araw sa kinaroroonan niya. Tingnan ninyo ito mga kapatid, madalas natin itong hindi maintindihan. Bakit nanatili pa ng 2 araw si Jesus sa kinaroroonan niya kahit siya ay matalik niyang kaibigan? Parceiro, né? Ele estava doente. Hindi agad pumunta si Jesus para tulungan siya. Mga kapatid, alam natin na hindi nasosorpresa ang Diyos at alam niya ang lahat. Alam ni Jesus na ang sakit na iyon ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, may mas malaking layunin ang Diyos sa likod ng mahirap na sitwasyong iyon. Mga kapatid, dapat nating tandaan na ang Diyos ay laging dumarating sa tamang oras at hindi kailanman nahuhuli.
Ikaw na nananalangin at humihiling ng himala ngayon, kailangan mong maniwala at huwag hayaang mawala ang pananampalataya mo dahil sa mga sitwasyon. Alam ko na kapag umiiyak tayo, lumalabo ang ating mga mata. Gayon din sa espiritual na buhay, kapag nahihirapan tayo, lumalabo rin ang ating pananaw at hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Mga kapatid, kapag kilala natin ang salita ng Panginoon at malapit tayo sa Kanya, makakapagpahinga tayo dahil Siya ang nag-aalaga sa atin. Sabi sa Biblia, ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng alalahanin dahil Siya ang nag-aalaga sa atin. Amen? Gusto ko manang basahin sa iyo ang isa pang talata tapos babalik tayo sa Juan 11 at mananalangin agad. Ayos ba? Pero gusto kong basahin ang isang talata na sa tingin ko ay napaka-interesante mula kay David. Noong si David ay dumadaan sa matinding pagsubok, siya ay nanalangin sa awit 22. Tingnan mo ang nakasulat. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagliligtas sa akin? Napakalayo mo sa aking mga sigaw ng pagdurusa. Diyos ko, tumatawag ako sa iyo sa araw, ngunit hindi ka sumasagot sa gabi at hindi ako nakakatanggap ng ginhawa. Amen? Mga kapatid, naniniwala akong kinakausap ng Diyos ang marami sa inyo. Dumadaing kayo sa gabi, nananalangin kasama ko tuwing umaga at tumatawag din sa gabi pero tila hindi ninyo pa rin nararanasan ang ginhawa sa inyong kaluluwa. May isang dalaga na nagkomento na matagal na siyang nagdarasal kasama kayo, pastor, pero walang pagbabago sa buhay niya. Mga kapatid, hindi sa atin ang problema. Madalas, hindi ibig sabihin na may mali tayo, kundi may paraan ang Diyos sa pagkilos. Madalas sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya tulad ng kay Apostol Pedro. Sinabi niya na ang ating pananampalataya ay madalas sinusubok sa apoy, sinusubok sa pamamagitan ng iba't ibang mahihirap na sandali. Doon nahuhubog ang pananampalataya natin kaya nagiging kalugod-lugod ito sa Diyos. Dahil dito, pinagkakatiwalaan niya tayo ng mas malalaking bagay. Amen? Ang pananampalataya ang nagbubukas ng pinto para sa mga pangako ng Diyos. Ngunit ang pagtitiyaga ang nagpapanatiling bukas nito hanggang matupad ang mga iyon. Kaya mga kapatid, sa paghihintay, tinuturuan tayo ng Diyos ng pagtitiyaga at kapayapaan kahit sa gitna ng pagsubok. Huwag tayong mabuhay ayon lang sa emosyon, kundi sa pananampalataya. Dahil sabi ng Biblia, ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen. Balikan natin ang Juan 11 mga kapatid at tingnan kung ano ang nangyari dahil nanatili si Jesus sa malayo ng 2 araw. Tama ba? Hindi siya nagpunta para makipagkita kay Lazaro at lahat ng nandoon ay pakiramdam nila ay pinabayaan na sila. Kaya si Jesus ay bumalik, pupunta siya para makipagkita kina Marta at Maria at tingnan ninyo ang nakasulat sa Juan, Kabanata 11, talata 21. Pakinggan ninyo ito. Sabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Pero alam kong kahit na yon, ibibigay ng Diyos anuman ang hilingin mo. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabubuhay muli ang iyong kapatid. Sumagot si Marta, alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw. Sabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at buhay. Ang nananampalataya sa akin, kahit mamatay, ay mabubuhay. Ang nabubuhay at nananampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Naniniwala ka ba rito? Amen? Tingnan ninyo ito mga kapatid, dito makikita natin na talagang nangyari ang pinakamasama. Namatay si Lazaro, hindi na umabot dahil sobrang sakit niya at dumating ang balitang ayaw marinig ng kahit sino, di ba? Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos palagi, ikaw na laging nananalangin para sa kapamilya ay may pananampalataya at kasiguraduhang gagaling siya. Pero kadalasan, hindi ganun ang nangyayari. Araw-araw ko itong nakikita dahil marami ang humihingi ng panalangin sa akin. Minsan ilang oras o araw lang ang lumilipas at sa kasamaang palad may namamatay. Ngunit makapangyarihan ang Diyos kaya dapat tayong maniwala hanggang dumating ang himala. Pero mga kapatid, higit sa lahat, dapat nating maunawaan na ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Akala natin makapangyarihan tayo, pero hindi tayo makapangyarihan. Si Jesus ang muling pagkabuhay at buhay. Ang nananampalataya sa Kanya kahit mamatay ay mabubuhay. Mga kapatid, limitado tayo sa mundong ito at akala natin dito lang umiikot ang lahat pero hindi ganoon. Sabi ni Pablo, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay para lang sa mga bagay sa mundong ito, ikaw ang pinakamiserableng tao. Mga kapatid, ang kaibahan ng Kristiyano sa ibang relihiyon at sa ibang tao ay ang pananampalataya sa muling pagkabuhay. Nabubuhayin tayong muli ni Jesus sa huling araw. Ito rin ang pananampalataya ni Marta. Nang sinabi ni Jesus na mabubuhay muli ang iyong kapatid, sagot niya, alam ko, Panginoon, sa huling araw siya muling mabubuhay.
Mga kapatid, gusto ni Jesus ipakita ang kapangyarihan at kaluwalhatihan ng Diyos sa sakit na iyon. Sa himalang gagawin ni Jesus, maluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Makikikita natin na mula roon si Jesus ay pumunta kay Lazaro, ngunit 4 na araw na itong patay at nangangamoy na ang katawan niya. Kahit ganon, inutusan pa rin ni Jesus na alisin ang bato sa libingan at pinalabas si Lazaro. Iyon ang himala mga kapatid, dahil hindi inaasahan ng sinuman na bubuhay ni Jesus ang isang tao, pero pinatunayan niyang siya ay mula sa Diyos. Mga kapatid, kahit hindi ito nangyayari minsan, huwag tayong mawala ng pananampalataya, kundi magtiwala sa pag-aalaga ng Diyos. May nakikita siyang hindi natin nakikita. Isang talata na lang tapusin natin para makapagdasal na, ayokong kunin oras mo. Pero sa Isaías 57, inilalarawan dito ang nararamdaman ng isang taong nawalan ng mahal sa buhay. Ngayon, parang nawalan ka na ng pananampalataya at pag-asa. Magtiwala ka sa salitang ito, tingnan mo ang sinasabi sa Isaías 57, talata 1 at 2. Makinig ka mabuti, ang matuwid ay namamatay at walang nag-iisip nito sa kanilang puso, ang mga makadiyos ay kinukuha at walang nakakaunawa na ang mga matuwid ay kinukuha upang mailayo sa kasamaan. Ang mga lumalakad ng matuwid ay papasok sa kapayapaan, makakatagpo sila ng kapahingahan sa kamatayan. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, sinasabi dito na ang matuwid o tao ng Diyos ay kinukuha mula sa mundo para iligtas sa kasamaan. Mga kapatid, gaano man kabuti ang mundong ito at totoo namang mabuti ito, lalo na dahil sa mga taong kasama natin sa buhay. May pagmamahal tayo sa mga tao at dahil na rin may magagandang bagay dito sa mundo, di ba? Ipinapakita ng kalikasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi ito maikukumpara sa walang hanggan kasama si Jesus. Pagkasama si Kristo mga kapatid, hindi binabanggit ng Biblia ang kamatayan, kundi si Jesus lang. Sinabi niya, pupunta ako roon dahil natutulog si Lazaro. Ngunit akala ng mga tao na literal siyang natutulog. Ang totoo, patay na siya noon. Ganyan din ang trato sa atin ng Diyos. Kapag tayo pumanaw at kasama si Kristo, matutulog lang tayo. Payapa ang ating pag-alis dahil laging kasama natin ang Diyos. Sabi ng Biblia, darating ang mga anghel para salubungin at dalhin tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, narito ang kaaliwan para sa iyo sa gitna ng pagsubok. Maari kang mag-iwan ng iyong kahilingan sa panalangin ngayon para sa sarili mo o sa iba. Naniniwala ako. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Kaya gusto ko lagi kang sumama sa akin araw-araw. Ayos ba? Manalangin tayo. Pumikit ka at kausapin natin ang Panginoon. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, narito kami sa iyong presensya. Kinikilala na ikaw ang may-ari ng aming buhay at dahil dyan, kami ay buhay pa hanggang ngayon. Ama, naniniwala ako na kung buhay pa kami, ito ay dahil may layunin ka pa sa aming kwento, sa aming buhay. O Ama, Panginoon, hinihiling ko bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong mga daan at na ang lahat ay gumagawa para sa aming kabutihan. Panginoon, umiiyak ang babaeng ito, ama ko, dahil tumimo sa puso niya ang mensahe, ngunit hindi pa rin siya makawala sa sakit. Hindi niya malimot ang nangyari. Ama, ilan ang nawalan ng buhay sa kahit anong dahilan at ngayon ay hindi na makabangon, hindi na makatayo. Ngunit Panginoon, narito kami na tumatawag sa nag-iisa na tinalo ang kamatayan at siyang nagpapatagumpay din sa amin. Panginoong Jesus, ikaw ang muling pagkabuhay at buhay, dalhin mo ang muling pagkabuhay sa katawan na ito. Ama, ang babaeng may sakit, ang lalaking nakaratay, hindi mahalaga kung sino o nasaan sila, makapangyarihan ka Panginoon na magbitiw ng salita. Hinihiling ko ngayon Panginoon, ipadala mo ang iyong mga anghel. Ama ko, ang taong ito na nasa ospital, nangangailangan ng agarang himala. Ama ko, Jesus, kung ito ay isang bagay na espiritual, sinasaway namin ito ngayon sa iyong pangalan, Jesus. Lahat ng kasamaan ay pinawawalang bisa laban sa buhay ng taong ito. Kung ito man ay isang espiritual na sakit, ito ay sinisira at pinawawalang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ama, kung ito man ay physical na sakit, makapangyarihan ka para magpagaling dahil doon sa krus, dinala mo ang aming mga karamdaman. Jesus, idinideklara ko ang kagalingan mula sa Panginoon na dumalay ang banal na espiritu sa katawan na ito mula ulo hanggang talampakan.
O Jesus, pakawalan mo ang iyong kapangyarihan at pagpapahid upang maramdaman ng taong ito ang iyong paghipo. Ngayon, naniniwala ako, aking Diyos, sa iyong salita na nagsasabing ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay, ikaw ang nagbibigay ng buhay sa mga bagay na dating patay. Sa aming mga pangarap at plano, dalhin mo ang muling pagkabuhay. Ama, naniniwala ako sa iyong kapangyarihan. Naniniwala ako, Diyos, na makakarinig ako ng maraming patotoo tungkol sa mga ginagawa mo ngayon. Mula sa panalangin ito, makakarinig ako ng patotoo ng himala at kagalingan at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan. Dahil ikaw lang ang makakagawa nito, hindi ito galing sa akin. Hindi ito aking gawain, ito'y sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, nananalangin at nagpapasalamat ako sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.